traffic sa Pilipinas, araw-araw ay milyon-milyong sasakyan na makikita sa kalsada. Kaliwat kanan din ang pagbuhol-buhol ng traffic. Hindi maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Subalit ang mainit ngayon sa mata ng mga motorista ay ang road rage. Sa segment na ito, alamin ang mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng madugong engkwentro ang mga motorista sa kapwa motorista sa lansangan. Panoorin at nang makaiwas. Ito ang pang-araw-araw na eksena sa kalsada ng Metro Manila. Ang transport system ng Pilipinas. Makikita ang milyon-milyong sasakyang nagdaraan sa di kalakihang kalsada ng syudad. May pampubliko o pampasahero tulad ng bus, jeep, taxi at FX, at pampribado na iba-iba pa ang modelo at estilo ng kanilang mga bihikulo. Iba-iba man ang direksyong tinatakbo, iisa lang ang layunin ng bawat motoristang nagmamaneho, ang makarating sa kanya-kanyang patutunguhan. Walang makapagsasabi na kahit anong oras ay maaring mahulog ka sa bitag ng bayolenteng engkwentro sa kapwa motorista. Ang ibig sabihin, road rage. Ang road rage ay isang sitwasyon sa kalsada kung saan ang isang galit na motorista, driver man o pasahero ay sadyang minura, sinaktan o pinatay ang kapwa motorista. Ang dahilan, git-gitan, overtaking, counterflow at tailgating, mga panlalamang sa trapiko ng kapwa motorista o aggressive driving. Ados ng Hulyo taong 1991, naging kontrobersyal ang pagpatay ni Rolito Go sa isang estudyante ng De La Salle University. Dahil sa gitgitan sa traffic, binaril ng suspect na si Go ang lasalistang si Eldon Maguan. Sinampahan si Go ng kasong murder at pinatawan ng parusang life imprisonment. Ados naman ng Oktubre nang naging laman ng balita sa mga pahayagan, radyo at telebisyon ang Pasig Road shooting. Ang suspect na si Attorney Manuel Hernandez Jr. pinagbabaril ang dalawang biktimang nakagitgita ng kanyang sasakyan sa Shaw Boulevard. Patay ang mga biktimang sina Edgardo Canizares at Catherine Palmero, habang ang abogadong si Hernandez nasampahan ng kasong murder. Nakakaalarma ang pag-akyat ng bilang ng mga insidente ng road rage sa ating bansa. Kalimitan ang mga ganitong insidente at engkwentro ay makikita lamang sa mga bansang may malalaking porsyento ng mga aggressive drivers katulad ng Latin America, Australia at ilang pang bansa sa Europa. Kasi pag dinanggit mo Latino, mas macho yan kaysa sa atin. Machismo yung nag-ano dyan. Pag sinabi natin machismo, hindi lang ito yung hindi lang ito yung porke lalaki ka. Merong element ng pag-wield ng power. Hanggat masisingitan ka, sisingitan ka. Para bang nakaungos sila ng 1 o 2 cars sa'yo, proud na sila doon sa achievement na yun. Kasi dahil iba yung culture nila sa culture natin. Attitude-wise, culture-wise, hindi naman tayo ganun ka-violent pagdating sa mga bagay-bagay. As much as possible, papasensya mo ng isa, pasensya mo ng dalawa, kinat ka na naman, okay lang. Pero nagkakaroon ng saturation point. Subalit para sa mga Pinoy na likas sa pagiging pasensyoso, nakakabahala na ang mga bayolenteng asal ng mga motoristang Pilipino kapag nagmamaneho. Tingnan muna natin ano yung pagtingin niya ng Pinoy doon sa kanyang kotse. Karamihan na may kotse, middle class. Ang tingin niya rito, price possession niya to. So, yung pag-value niya dito, sobra-sobra. Parang extension niya ng bahay niya. Kung mataas yung pag-value niya doon sa kotse niya, kilalaban niya yan ng patayan. Dagdag pa natin siguro yung pressure ng driver. Pag na-traffic na yan, umiinit ang ulo niyan. Sa akin, major factor sa akin ng law enforcement sa traffic. Kung po pwede lang na isumbong ko yung, halimbawa, sinalaula ka sa traffic, hindi ko siya i-confront. Pero wala naman akong pagsusumbungan. Kung meron akong ganong klaseng law enforcement, pwedeng i-cancel. Okay, suspend yung lisensya niya para hindi siya mag-drive. So, kung meron po pwede
na makakasolve noong kamalian sa traffic natin, drastically malilesen ang away. Wala nang sisihan. Kung wala kang pagsusumbungan, ikaw yung mismong gagawa ng aksyon. Isang katanungan para sa marami nating kababayan at maging sa bitag, kung ano nga ba ang mga dahilan ng pagiging violente ng mga Pinoy motorists sa panahon ngayon. Ayon kay Dr. Aurora Mendoza, isang psychologist mula sa University of the Philippines, Any form of rage is a result of frustration. So frustration, psychologically speaking, is a result of your failure to reach a goal or to achieve your objective. So pag ang reaction mo sa isang disappointment or failure ay rage at nasa daanan ka, typically this will be expressed as violence. Ngayon, nagiging mas manifest siya sa transport system kasi unang-una, hindi mo kilala yung mga taong kabangga mo. So, mas malakas yung loob mo kasi anonymous kayo. Sa road rage, ang isip mo, ikaw ang tama. Okay, so mas may dahilan ka para magalit sa ibang tao. Sa local setting, pagdating natin sa paggamit ng transport system, wala tayong masasabing clear structure kung paano gamitin yun. So, ang nagiging batayan ng ating pagkilos sa transport system ay yung sarili nating mga reason or goals, And because iba-iba yung goals natin, natural, magkakabanggaan tayo. Literally at saka psychologically. Ay, kung mainit ang panahon, di ba? Sa Latin America, mainit din kuminsan yung panahon. So, kung mainit, masikip, frustrated ka, nagmamadali ka, tapos hindi mo kilala yung tao at hindi man lang mag-sorry or what, mas lalong dadami yung incidents ng road rage. Yung expression ng rage kasi is also subject to personality differences. So, bawat tao, meron tayong level ng pagpigil sa ating emotions or feelings. So, in all cases of road rage, yun yung feeling mo na insulto ka. Meron kang galit dahil ang feeling mo na insulto ka at saka na-threaten yung safety mo. Ngayon, kung meron kang pasahero na malapit sa'yo, katulad ng anak mo, dodoble yung perception mo na yung safety mo ay na-compromise, or nadodoble yung insulto sa'yo dahil, pati anak ko, kita mo nga, may bata akong kasama, hindi mo man lang kinonsider yon. So, mas maiinis yung tao at yung extent ng road rage niya, pwedeng mas malakas. Sa atin ngayon, dumadami yung insidente ng road rage kasi the environment is conducive to it. Okay? Hindi katulad noon na hindi naman ganun kasikip yung daan. At hindi tayo ganun ka nagmamadali sa pupuntahan natin. Wala talagang ganun kalaking dahilan upang magalit tayo. layunin ng bitag na magbigay babala, ibukas sa mata at imulat ang isipan ni Juan de la Cruz sa katotohanan at kasalukuyang nangyayari sa ating komunidad. Kapag naging pabaya ang ating lipunan sa ganitong sitwasyon ng mga motorista sa panahon ngayon, hindi posibleng maging paulit-ulit ang mga madudugong engkwentrong kakaharapin ng mga Pilipino sa kapwa nila motorista. Pakinggang maigi ang ilang anti-crime tips para makaiwas sa patibong ng road rage. To avoid road rage, you must control yourself. Enjoy listening to a good music while driving. Second, listen to traffic reports. So before you always tune to radio station, AM station, para ma-plan mo na hindi ka dadaan sa ganitong lugar. In case na traffic ka na, be patient and pay attention. Don't yell or use any obscene gesture. Tapos mo naman sa mga ibang pan, di ba, nagda-dirty finger pa. Traffic, pinapalo yung sasakyan, na naka-traffic siya. So it attract attention to other motorists. Avoid blocking the passing lane. Traffic should be in an orderly fashion. Always be in the habit of using signal. Kahit wala nasa likod mo, basta nakakahabit mo na tingin mo na ligo ka sa kaliwa, signal ka, tapos yung
speed on the road. Pag sinabi cooperate, observe the proper lane. Ito na tayo sa punto na paano natin ma-prevent, i-handle yung situation. Raging driver, first, don't react. Don't react to another driver's aggressive behavior. Baliwalayin mo lang kung nakikita mo. And even avoid eye-to-eye contact with him. Galit siya, galit ka. Magkakasalpo ka na kayo dyan eh. If you are confronted with that kind of aggressive behavior by the driver, stop with the nearest